Lugi ba ako sa nakuha kong bahay sa Pag-ibig Housing Loan? Kumusta mga boss? Spina today here. Another day, another budol. Pero this time ako yung nabudol ng Pag-ibig Housing Loan. Papunta kasi tayo ngayon sa Pag-ibig San Fernando para i-claim yung authority to move in at masimulan i-renovate yung bahay na nabili natin. Inagahan na nga namin yung pagpunta para hindi kami abutan ng mahabang pila. Pero bago kami magpunta sa Pag-ibig, pinili muna namin mag-almusal dito sa Jollibee San Fernando. Huling dalaw ko kasi sa Pag-ibig San Fernando, walang masyadong kainan ng pagpipilian. Dalawa pala yung office ng Pag-ibig Fund dito sa Pampanga. Isa yung sa Robinson Star Mill, Pampanga. And then yung isang Pag-ibig branch naman is yung banda sa may Suburia Business Center kung saan dyan tayo magkiklaim ng authority to move in. Dalawa yung Pag-ibig Fund dyan sa may Pampanga. Yung sa mall po kasi yung mga normal transactions. And sa Suburia Business Center naman, doon po pinaprocess lahat ng may kinalaman sa housing loans. Pagdating nga namin sa Suburia branch, abay nakita ko, akala ko sarado. Yung pala doon sa dulo yung pinaka-entrance. Napakabait at accommodating lahat ng staff dito. Isa na to si Manong Guard. Morning po. Pagkapasok ko, binigyan agad ako ng ticket. Yan yung ticket ko. So maghintay tayong tawagin. Dito na sa name, then paki-indicate ano yung ID na dala mo ngayon, ID number, date of fusion expiry date. So kung na naka-indicate na date of fusion expiry date, paki-enter na lang. Okay. Lahat din ang pages. Mabilis lang yung transaction namin. May mga kailangan kang pirmahan regarding sa loan application mo and i-guide ka talaga nila na Okay na maayos. papakuha to copy of title sa'yo, sir. Kasi by next year, kayo na yung magbabayad ng annual. No? Okay. Next year pala. Sa mga nagtatanong, ako po ay hindi employed, self-employed po ako. Bale, ako nga pala ay isang content affiliate creator, partner ni Shopee and TikTok Shop. Nga pala, dito tayo sa step na may kailangan tayong bayaran. And after noon, nagpa-notary tayo and then pumunta tayo sa back office para kunin yung ilang dokumento para matapos na tayo at makuha na natin yung authority to move in. Talagang tutulungan kanila para makuha mo yung dream house mo. Oo, kayo yung kainin ko, yung pinatanggal ko yung co-borrower. Ay, ikaw yun, ma'am. Hello po. Yes, tama kayo ng rinig. May co-borrower ako nung una pero kalaunan ay pinatanggal din nila. Sa ibang topic na natin yung pag-usapan. So after that, finally, nakuha ko na yung authority to move in. Sa wakas, mapaparenovate na natin yung nakuha nating bahay. This time, papunta tayo sa Bulacan kung saan ipapakita ko sa inyo yung nakuha kong bahay sa Pag-ibig. September 11, 2025, nag-place ako ng aking bid. And September 16, 2025 naman, lumabas yung result na tayong pinakamataas na bid. Ano pala? Sa baba tayo. Ako sa inyo yung property. So ito yung bahay mga boss, medyo luma na siya, no? And hindi ganun kalaki yung bahay, tama lang. Pag-isipan ko, renovate ko pa yan o bago na ulit lahat. So ang plano ko dito, gigibayin ko yung bahay and then ima-maximize ko yung lote. Bali may sukat to na 89 square meter, hanggang dyan po yung lote ko sa may nakatumbang kahoy na yan. Papunta dun sa dulo. Yung bahay maliit pero yung lote malaki. Yun yung nagustuhan ko dito. Kasi ang gusto ko yung design ko yung masunod and syempre sure tayo sa tibay. Hanggang dito nga yan sa likod kasi nga 89 square meter yan. So masukal yung likuran, kailangan nating linisan. Bali yung winning bid ko pala is 1,485,200 pesos. So sa tingin nyo, panalo ba ako sa 89 square meter na lote? Installment yun sa loob ng 30 years. Pero bala ko siyang tapusin within 5 years or mas maaga pa. I-discuss ko na rin sa next episode kung paano yun. Kasi mas makakatipid tayo sa strategy na yun. Dito lang yung subdivision na to sa may Kaipombo. Walking distance lang to sa bahay ng airpot ko. Kaya pinilit ko talaga makuha yung lote na to. And subukan na yung lugar na to kahit anong bagyo, never bumaha dito. Kaya gusto ko talaga kung gagawa ako ng aking dream house, dito na yun. Ito nga pala yung loob ng ating bahay. So pinatanggal ko na yung kisame kasi yun nga, kahit papaano i-renovate ko to pag samantagal. Million din kasi ang aabuti na ito. So baka nyo yung progress ng ating bahay. Re-renovate natin to kung saan naabot yung pera natin. Tinding gastos to. So hanggang dito na lang muna. I-follow nyo ako para sa next episode. Espina Today here. Salamat!